Ang parallel verse po kanina natin ay yun po yung tekstong ginamit ni Pastor Tony kanina, no? Joshua 24. At ang pag-aaralan po natin ay itong nasa Matthew chapter 12 verse 22 hanggang 30. Tayo po muna ay manalangin sandali. Mang banal na makapangyarihan sa lahat, kay buti mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo po na ikaw ay patuloy naming purihin sa hapong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang mga bagay na gusto mong ipaunawa sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung iba po sa atin siguro hindi pa narinig yung salitang already but not yet, no? Yung iba ay alam ito, no? Kasi pag sinabi natin already but not yet, ito ay may kinalaman sa kingdom, sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. Yung una ko pang narinig nakapareho nito ay yung sinasabi nilang Jesus is here and He is coming. Yan po, no? Pero yung already but not yet ay na-popularize po ito ng isang Dutch-American Calvinist theologian na si Gerhardus Vos noong 1883, no? At siya po yung tinaguri ang father of modern biblical theology. Ang pagparito po ng ating Panginoong Hesus, ang unang-una niyang layunin, syempre, ay ma-establish yung kanyang kingdom. Kaya lang, ito ay tinitingnan bilang parang isang multi-stage process. At nasummarize nga ito sa salitang already but not yet. Yung salitang ito na, no? Pero hindi pa, ay naglalarawan ng parang isang state of tension. Ito'y isang kalagayang mayroong pag-iigting kung saan yung isang ipinangakong bagay na totoo o katotohanan o layunin ay nagsimula na. Nagsimula na, pati yung mga benepisyo nito ay natatamasa na natin. Pero yung pangwakas at kompleto na anyo nito ay naghihintay pa rin na maisakatuparan, no? Sa hinaharap. Yung Kingdom of God ay nasa state of tension kasi ito ay nasa gitna ng dalawang overlapping realities. Yung isa yung already, no? Yung isa not yet. Kaya dito po nabuo yung salitang inaugurated eschatology, yung doctrine of the last things. Last things, pero nagsimula na, no? Yung last things. Ibig sabihin, yung paghahari ng ating Panginoong Hesus ay na-establish na sa mundo sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang mga katuruan. Pero yung salitang not yet, hindi pa nararating yung pinaka-ultimate na o yung perfected state, yung isang perfectong kalagayan na mangyayari sa pagdating o sa katapusan ng panahon. So yung inaugurated kingdom, yung first coming, nangyari po yan nung ang ating Panginoon ay dumating, no? At 2,000 years ago, at na-inaugurate ito o na pinasinayaan ito nung tinalo niya ang kasalanan, si Satanas at yung kamatayan. Pero yung pagkaka-establish ng kingdom na ito ay spiritual. Ibig sabihin, ang Diyos ay naghahari sa puso ng mga mananampalataya. At ito ay minarkahan ng o makikita
sa ministeryo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpaproklaman niya ng gospel of the kingdom. Kaya ang sabi niya ron sa Mark chapter 1:15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. At pagkatapos nun, yung resurrection niya, yung ascension, yung pag-akyat niya sa langit, at doon kinuha niya yung kanyang trono. Naluluklok na siya sa kanang kamay ng kanyang ama. Pero doon sa present age, no, mula roon sa first at sa kanyang second advent, ay naghahari na siya, no? Sa Reformed view kasi, no, sa ating pananaw, naniniwala tayo sa tinatawag na amillennialism. Ibig sabihin, yung wala, millennium o yung millennialism o yung literal na 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Hesus ay hindi yun totoo, kundi ito ay symbolic, no? Simboliko ito. Ang ibig sabihin, ang paghahari ng ating Panginoon ay nagsimula nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon at hanggang sa siya'y dumating, no? Hindi po literal na 1,000 taon na gaya ng sinasabi ng iba, no? Kundi ang paghahari niya ay nagsimula nung siya'y ipinanganak uli, no? Ay nung siya'y ipinanganak at hanggang sa siya'y mamatay at umakyat sa langit o nabuhay maguli at sa kanyang muling pagbabalik. So yung kanyang consummation nito, siyempre yung gaya ng binabanggit natin, ito yung kanyang pagbabalik. Ito yung consummation, no? Sa ngayon ay naghahari siya sa atin spiritually, pero pagdating ng takdang panahon na siya'y babalik, ay matatransform yung mundo, ibabalik yung dating perfection nito, yung kasalanan ay wala na, at magiging perfect visible kingdom na ito, no? Yung ating mundo. Pero sa spiritual realm, ito ay, o sa panahon natin ngayon, no? Ito ay hindi ito ang hangganan nito ay hindi geographical, no? Ito ay hindi rin political, kundi ang hangganan nito ay yung kung hanggang saan yung ng iyong puso. Okay? Dahil ito ay spiritual. Sabi ng Panginoon sa John chapter 18 verse 36, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Nang ibig sabihin, ang kanyang paghahari ay humihigit, no, sa physical realm at nag-ooperate primarily sa spiritual na domain. Naalala ko parang nabanggit ito yata ni Brother Mark kanina sa pag-aaral natin sa no? Hindi ibig sabihin na yung kanyang transcendence ay walang impluwensya sa mga physical na bagay, no? Siyempre, ang Panginoon bilang isang hari at bilang manlilikha ng lahat ng bagay, mayroon siyang impluwensya. Pero pag pinag-usapan dito yung kanyang paghahari sa kasulukuyang panahon, ito ay nasa puso ng tao, no? At pinaiiral niya yung kanyang paghahari hindi sa pamamagitan ng political power o earthly power o yung mga political sistemang pampolitika at ng mga institusyon ng mga tao para lamang ito lumaganap. Okay? Hindi niya pinalalaganap ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng mga pampuwersang pangmundo. Okay? Di kagaya ng earthly kingdoms na gumagamit ng puwersa, ng pamimilit, political maneuvering para lang ma-expand nila yung kanilang
impluensya, ang kaharian ng Diyos ay lumalago sa pamamagitan ng proclamation ng gospel. At syempre, yung pagkilos ng banal na Espiritu. Okay? At pinakita ng Panginoon niya sa pamamagitan ng mga talinghaga niya, lalo na doon sa talinghaga ng mustard seed and the yeast. No? Pinakita roon sa talinghaga ng mustard seed na ito ay maliit na binhi lamang, pero nung ito'y tininim at tumubo, lumago, ito'y naging mas malaki pa sa mga punong kahoy, no? At yung mga ibon ay sumisilong sa kanya. Ibig sabihin, imperceptible itong paglaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi natin ito namamalayan. Ganito rin yung halimbawa niya doon sa parable of the yeast. Yung talinghaga ng lebadura na itinago ng isang babae sa isang takal na harina. No? At yung nalibadurahang lahat, no? Ibig sabihin yung yeast na yon ay naka-impluwensya sa buong limpak. So ganyan mag-advance yung kaharian ng Diyos. Ganun ang sa ganung paraan ginagamit ng Diyos yung kanyang gospel para lumago ang kanyang kaharian. At siyempre, namamalaya na lang itong paglago ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng malinaw na pamumuhay ng isang tao. Yung pagbabago ng buhay ng tao, yung magandang relasyon mo sa iyong kapwa, at siyempre yung buong society, no? Siyempre, yung pagtatayo ng iglesia ng kaharian ng ating Panginoon ay kaugnay ito ng tinatawag na redemptive plan ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang sacrificial work, yung kapangyarihan ng kasalanan, ng kamatayan ay nawasak. At yung mananampalataya, yung lahat ng sumasampalataya, mula sa kadiliman, mula sa paghahari ni Satanas, ay dinala sa kaharian ng Diyos. Ganito po yung sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 13. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Doon sa Acts chapter 26 verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kapangyarihan ng ating o sa paghahari ng ating Panginoon. Ganon din ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So makikita natin dito yung transfer, no? Mula sa kaharian ng dyablo sa kaharian ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng gospel. At syempre, walang magiging miyembro ng kahariang ito malibang sila ay regenerated. Lahat ng miyembro ng iglesyang ito ay makakakita lang ng kaharian ng Diyos kung sila ay ipinanganak na muli. Sabi rito sa John 3:3, alam na po natin to, truly, truly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Alam po yung salitang see. He cannot see the kingdom of God. Kahit na hindi pa tayo mapunta ng langit, nakikita na natin yung kaharian ng Diyos eh. Nakikita ito sa pamamagitan ng ating pangunawa, sa pamamagitan ng pananampalataya, di ba?
sa pamamagitan ng ating pagkatuto sa salita ng Diyos, nakikita na natin yung kanyang kaharian, di ba? At wala sino man kahit na isa rito alam ko na hindi nyo nakikita ang kaharian ng Diyos. Kasi alam na alam natin yung kaharian ng Diyos. Pagdating dun sa verse 5, saka lang sinabing, hindi, unless man be born again, he cannot enter. Doon pa lang sinabing enter, di ba? Pero yung salitang enter pa rin, hindi pa rin nangangahulugang pagpunta ng langit. Pwedeng pagpunta ng langit. Pero bilang isang miyembro ng iglesia, bilang isang miyembro ng isang invisible at universal church, nung tayo ay pinanganak na muli, nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Once na nakapasok na sa kaharian ng langit, dito na pumapasok yung ating pangunahing dahilan kung bakit tayo ipinasok sa kaharian ng langit. Una, yung ating primary allegiance o yung loyalty natin, yung pagkilala mo sa kinikilala mong Panginoon, yung iyong debosyon ay para doon sa kanyang kaharian. Ando doon na yung ating allegiance. At yung ating buhay ay dapat nagre-reflect yung transformative power at yung good works. At dito po sa chapter 12, no, ay siyempre sa kaharian ng langit, sa simula pa lang meron ng kahit sa Old Testament pa lang binanggit na merong labanan lagi. Kasi merong, gaya nga ng binasa natin kanina, merong kaharian ng kadiliman at dinala tayo sa kaharian ng kanyang anak. Sa simula pa lang meron ng away, meron ng enmity. At makikita natin yan doon sa chapter 3 ng Genesis. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So dito pa lang ay hanggang sa paglaganap doon ng mga istorya doon sa Old Testament, makikita na natin dito lagi yung labanan, di ba? Panig ka ba ng Diyos? O panig ka ng demonyo? Yan. Kaya nga sinabi ni Joshua, mag-decide kayo ngayon kung sino yung inyong susundin. Kung para kanino kayo, para ba kayo doon sa mga Diyos-Diyosan o doon sa tunay na Diyos. Pero sa ganang akin at ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Kaya doon pa lang ay makikita na natin talagang laging natutupad yung sinabi ng Panginoon na magkakaroon sila ng away. At dito nga sa chapter 12, doon pa lang sa verse 1, makikita natin yung growing tension sa pagitan ni Jesus at ng mga Pharisees dahil sa issue ng Sabat. No? Doon sa verse 1 pa lang, pumitas ng uhay ang mga alagad ni Jesus dahil nagutom sila. Pinuna yun ng mga Pharisees. Ayaw nilang, para sa kanila, pagpitas ng trabaho na yun. No? Ayaw nila yun. Sa verse 10, sumunod ang pagpapagaling yung pagpapagaling ni Jesus sa lalaking tuyo ang kamay. Pinagaling niya nung araw ng Sabat. So doon pa lang sa Sabat ay marami ng issue na kinaayawan ng mga Fariseo na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Maliban pa roon sa mga pagpapagaling niya, pagpapagaling niya at yung mga himalang ginagawa niya ay sumisikat ang ating Panginoon dahil doon sa mga ginagawa niyang yon. At dahil doon sa mga ginagawa niya, doon sa maraming mga tandang ginagawa niya, nasasabi ng mga tao na baka ito na yung Messiah. Okay? At hindi yun nagustuhan ng mga Pharisees. Na si Jesus ay tawagin nilang anak ni David. Kasi yung ito na ba yung anak ni David? Ito yung mga umuugong kumakalat na Kasi ito yung ina-expect talaga ng mga
ina-expect talaga ng mga Hudyo na katuparan ng sinasabi doon sa aklat ni Isaias na darating yung isang anak ni David, no? Okay? At dito sa verse 14 ay nagplano sila kung paano siya mapapatay, no? Sa ibang mga istorya sa John, no? At sa, kung di ako nagkakamali doon sa Lucas, parang gusto siyang batuhin. Gusto siyang batuhin ng mga Hudyo at ng mga ibang mga Pariseo. Doon makikita natin yung pag-iigting ng sitwasyon na ng ating Panginoon ay palaging pinagbabantaan, no? Masakit na nga sa kanya yung hindi siya paniwalaan. Yun pang pagbabalakan siyang patayin. At dito sa verse 22 ay ang dahilan yung exorcism. Yun yung dahilan ng hindi magandang sitwasyon doon, no? Dahil sa exorcism, sabi ng mga Pariseo sa verse 24 na si Jesus ay nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Sabi sa verse 22, dinala sa kanyang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi at kanyang pinagaling. Kasi doon sa Judea, no? Doon sa context ng unang siglo ng Judea, ang demon possession ay associated doon sa mga yung sa mga sakit, no? Tulad halimbawa ng pagkabulag at ng kung ano-ano pang mga sakit. At dito sa kasong ito yung blindness and muteness. Okay? Merong mga taong nagdala nito kay Jesus. Ang ibig sabihin nito, yung mga taong nagdala kay Jesus ay nagpapakita ng pananampalataya nila o maaaring desperado na rin sila kaya nila dinala kay Jesus. Kasi nakikinikilala nila yung kanilang yung authority at power ng ating Panginoon para magpagaling. Ngayon, bakit sila desperado? Bakit desperado itong mga nagdala kay Jesus? Kasi posible na yung yung mga taong ito ay bago nila dinala kay Jesus yung isang inaalihan ng demonyo, ay dinala na nila ito doon sa ibang mga Hudyo na kasamahan din ng ibang mga Pariseo dahil yung iba ron sa kanila ay mga exorcist din. Nagpapalayas din sila ng demonyo. Ang problema, hindi nila mapagaling, no? At bakit hindi nila mapagaling? Okay? Merong isang story doon sa chapter 19 ng Acts, kung maalaala natin, yung 7 anak ni Sceva, no? Na nagtangka na pagalingin, magpalayas ng demonyo. Kasi nakita nila si Pablo nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sinabi nila sa ngalan ng sa pangalan ng ano ba sa pagkakasabi ron? Sa pangalan yung pangalang ginagamit ni Pablo, lumayas kayong mga demonyo. Hindi nila napalayas, di ba? Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus, pero sino kayo? At ayun nga, yung sinunggaban ng lalaking demonyak, yung 7 anak ni Sceva, at halos magkahubo-hubo sila, no? Sa pagtakas. So mayroong mga Hudyong, mga exorcist din, no? At ito yung istorya ni Josephus, meron daw siyang kakilalang ito na mababasa po natin ito sa Antiquities of the Jews. Doon sa 1st century, doon sa istoryang isinulat niya, meron daw isa sa kanyang mga kababayan na isang Hudyo na ang pangalan ay Eleazar, no? At itong si Eleazar na ito ay isang exorcist. Minsan ay merong dinalang sa kanya, merong isang dinalang inaalihan ng demonyo dinala ito doon sa
sa presensya ng isang Roman general na si Vespasian, kasama yung kanyang mga anak, kasama yung kanyang mga kapitan, pati yung kanyang mga karamihan ng kanyang mga sundalo, no? Ngayon, paano nila ine-exorcise? Ine-exorcise yung taong merong masamang espiritu. Merong isang singsing na ginagamit sila, tapos merong ugat na nakalagay doon na ginagamit ni Solomon, at yung singsing na yon ay ilalagay nila doon sa ilong sa butas ng ilong ng inaalihan ng masamang espiritu. Tapos ay kukunin nila yung singsing, hihilahin at palalabasin doon yung demonyo mula ron sa ilong ng sinasapian. At ang gagawin nila, pagka bumagsak na yung lalaking may demonyo, uutusan ni Vespasian yung masamang espiritong nandoon at sasabihin niya, kasi mayroong isang pitchel ng tubig doon na itumba yun ng masamang espiritu. Patunay na lumabas na nga yung masamang espiritu. Okay? So sa ganun, malalaman nila na yung umalis na ang masamang espiritu. Pero sa kasong ito, hindi lumabas yung masamang espiritu dito sa chapter 12 at ang ating Panginoon lang ang nakapagpalabas. Bakit kaya? No? Kasi pipi yung inaalihan ng masamang espiritu. Hindi niya masabi yung kanyang pangalan. Kasi tatanungin muna siya, anong pangalan mo? Masamang espiritu, no? Hindi nila masabi dahil pipi nga. Kailangan nilang malaman yung pangalan ng masamang espiritu para mautusan nilang lumabas. Pero nung ang ating Panginoon na yung gumawa nito, instantly at sa harap ng maraming mga tao, ay nagawa niya, no? Inutusan niya. At pagkatapos nun, nakapagsalita na yung lalaki. At dahil doon, nagtaka yung maraming mga tao, nagulat sila. At sinabi nila, ito na kaya yung anak ni David? At yun yung ayaw na ayaw ng mga Hudyo. Hindi yun matanggap ng mga Hudyo. Yung growing popularity ni Jesus sa kanyang mga himala at yung pagpapagaling niya, yun yung nagbunsod sa kanila para mag-isip na baka ito na nga talaga yung Messiah, no? Lalo na yung kanyang pagpapagaling araw ng Sabat. Ayaw nilang marinig na si Jesus ay anak ni David. At ayaw rin nila yung ginagawa ni Jesus na pagpapagaling sa araw ng Sabat. At bukod pa rin sa mga ginagawa ng ating Panginoon na ibulgar yung kanilang hypocrisy, no? Tinutulig sila ni Jesus sa kanilang mga ginagawa. Itong mga religious people na ito. Binulag sila ng hatred. Kaya pagka ang tao galit sa isang tao, kahit ano pang kabutihan ang gawin mo hahanapan ka pa rin ng mali Hindi nila matanggap na pinupuri ng marami si Jesus dahil nga blinded sila ng hatred. Masakit sa kanilang pandinig yung mga salita ng paghanga sa mga himala ni Jesus. At yung nagpapatindi ng kanilang galit ay yung inggit dahil mas maraming sumusunod sa ating Panginoong Jesus at maraming naniniwala. Kaya yung feeling ng insecurity, yung nagdala sa kanila para yung kanilang galit ay unti-unting lalong mag-init at ipapatay nila yung ating Panginoong Jesus. Kaya sa halip na purihin nila ang Diyos dahil pinagaling ni Jesus ang lalaking pipi at bulag na inaalihan ng demonyo, ano yung sinabi nila doon sa verse 24? Ang taong ito hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Yung ginawa ni Jesus na pagpapagaling sa pamamagitan ng Espiritu, ina-attribute nila na gawa ng Diablo.
na prinsip na si Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Alam yung salitang Beelzebub galing yun sa salitang mula sa Philistine god na Beelzebub na ibig sabihin ay Lord of the Flies. Kasi yung Lord of the Flies ay kasi mga tao noon unang panahon na yun doon sa Israel, naniniwala sila na yung itong Diyosa na ito o itong Diyos na sinasabi nila ay magpo-protect sa kanila doon sa mga disease carrying insects. Okay? Tinatawag din itong si Beelzebub na Lord of the Dung, yung dumi, no? Dumi ng tao o anumang hayop. Hanggang sa yung pangalang ito ay naging katawagan na para sa pangalan para kay Satanas. So ito ay symbol na ang salitang Beelzebub ay symbol ng gluttony and decay kasi nag-a-attract siya ng mga insekto at kumakain ng mga marurumi. Kaya itong si Beelzebub ay nagre-represent ng corruption, filth, and moral decay. So hindi lamang nila isang beses ginawa yon. Natawagin si Jesus, nasabihin kay Jesus na siya ay nagpapalabas ng mga demonyo. Doon sa Matthew chapter 9 verse 34, sinabi rin nila yun. Kung maalala nyo doon sa chapter 11 ng Luke, kapareho ng istorya na to, no? Na si Jesus ay sinabihan din nilang ganon. Na si Jesus ay, nung nagpagaling si Jesus ng isang lalaking pipi, no? Pero doon sa pagkakataong yun, ang lalaking yun ay hindi pipi, ay hindi bulag. Pipi lang, no? Kaya sabi ng iba, parehong-pareho daw, no? Parehong-pareho nga yung istorya. Pero ang hindi lang nila pagkakapareho, yung lugar. Kasi itong sa Matthew, nangyari ito sa Galilee. At itong kay Lucas ay sa Judea. Hindi ako nagkakamali, baka nagkabaligtad, ano? O yung isa sa Judea at itong isa sa Galilee. Kaya, parang ba nilang, yung salitang siya ay may demonyo, matagal na nilang pinapakalat yun doon sa Israel. Dito pa lang sa chapter 8, verse 48 ng John, no? Sabi rito, hindi ba magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Okay? Sa John chapter 10, verse 19, sinasabi ng marami sa kanila, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinasabi naman ng iba, hindi sa inaalihan ng demonyo ang sabing ito. Maaari bagang ang demonyo ay makapagpadilat ng mata ng bulag? So, ibig sabihin, sinisiraan nila yung Panginoon sa mga ganong mga paratang. Okay? Lahat gagawin nila para ma-discredit yung ating Panginoon. Hindi yan ang anak ni David. Galing yan sa impyerno, no? Anak siya siya ay representative ng demonyo. Nire-represent niya si Satan, hindi ang Diyos. Siya ay sinungaling, hindi siya ang katotohanan. Gusto nilang burahin sa isip ng mga tao ng mga Hudyo na si Jesus ay hindi anak ni David at hindi siya yung Messiah. Kaya ang problema nila, yung pag-attribute nila ng kay Beelzebub nung ginawa ni Jesus, hindi nila alam na nagkakasala sila ng kasalanang wala ng kapatawaran. Yung kasalanang pamusong, no? Binanggit ng ating Panginoon yun, no? Kaya kung minsan yung mga binibitiwang salita natin, no? Napakahalaga nun. Lalo na kung yung mga salitang ito binitawan mo dahil sa iyong galit. Pananagutan natin itong mga bagay na ito. Kaya yung isang mananampalataya ay dapat matutong magpigil ng kanyang sarili. Matutong magpigil. Gaano ka man nakagalit, no? Pigilan natin yung ating mga sarili, no? Lalo na sa ating pagsasalita. Sabi sa James, yung dila natin ay talagang matalim, no?
Ganun kalaki, parang apoy yung ating dila. At pananagutan natin yan. Yung mga tao, ganyan din naman tayong mga tao no? Kuminsan ina-attribute natin sa iba, yung mga magagandang bagay na ginawa nila ay sinasabi nating may ibang pinanggalingan. Ay, kaya lang naman pumasa yan dahil nangungopia yan di ba? O kaya lang naman pumasa, nangungobigo. Kaya lang naman yumaman yan dahil kinukurakot yung yaman ng kaban ng bayan, no? O kaya lang naman na-promote yan dahil malakas yan nanuhol yan Maraming mga attribution, no? Maraming mga bagay-bagay na kuminsan ay dahil sa inggit. Pero kuminsan bibahid naman ang katotohanan, no? 'Di ba? Paano kung hindi? Paano kung hindi? Sa verse 25, at pagkaalam niya ng mga iniisip nila. 'Yun. Hindi naman narinig ng ating Panginoon yung usapan nila Alam ng ating Panginoon yung kanilang iniisip. At siyempre, ang Panginoon siya ay omniscient, di ba? Alam niya lahat. Ano kayang pakiramdam nyo kung yung katabi nyo, alam iniisip nyo, no? Alam lahat ng kung ano yung mga makamundong kaisipan na nasa isip mo, ano kayang pakiramdam mo? Pero sa Panginoon, wala talaga tayong maitatago. Walang bagay na nalilihim sa Panginoon. Ngayon, paano niya ni-refute yung ganong akusasyon? Ano yung mga sinabi ng ating Panginoon? Una, gumamit lang siya ng simpleng lohika. Simpleng reason and logic. Pangalawa, ginamit niya mismo yung halimbawa ng mga exorcist ng mga Hudyo, no? At yung pangatlo, yung kanyang exorcism ng ating Panginoong Hesus, ay isang malinaw na ebidensya na yung kaharian ng langit ay dumating na. Okay. Sa verse 25 hanggang 27, ito yung pag-refute ng ating Panginoon. Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi sa kanyang sarili, papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? So ito'y maliwanag na, no? Ito yung mga paraan kung paano ni-refute ng ating Panginoon yung akusasyon ng mga Hudyo tungkol sa pag-exorcise niya doon sa lalaking may demonyo. At sa bansa natin, ganyan din man yung nangyayari, hindi ba? Nagkakabahabahagi yung Senado. Nagkakaroon sa bahay natin, kung nagkakaroon din ng pagkakabahabahagi, hindi rin tatayo ito, no? Saan hahantong ang isang bahay na nagkakabahabahagi? At sabi rito, parang sinasabi nilang kung binibigyan ni Satanas ng kapangyarihan si Jesus na magpalayas ng mga demonyo, ginigiba niya yung kanyang sarili. Para siyang nagsusuicide. Si Satanas ay masama, pero hindi naman siya bobo. No? Alam niya, napakatalino ni Satanas. Masama, pero hindi siya bobo. Gagawin ba niya yun? Magpalayas siya ng kapwa niya demonyo? Doon sa... Yun na nga yung tanong ng una no? Doon sa John chapter 10 verse 21. Maaari bagang ang demonyo ay makapagbadilat ng mata ng bulag? At dito sa mga sumunod, sabi rito, kayong mga Hudyo na may kasama rin kayong mga nagsasagawa ng exorcism. Paano kaya yun? No? Ano ba yung pagkakasabi nun sa una? No? Sa verse 27, at kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila, pinalalabas. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom.
O meron silang sariling mga exorcist. Sa kaninong kapangyarihan sila pinalalabas? Hindi naman sa Espiritu ng Panginoon, no? Kung kanino? Siyempre kay Beelzebub. Hinahatulan niyo ako na ganito, nagpapalabas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ni Beelzebub. Yung mga anak niyo, kanino? Kaninong kapangyarihan sila nagpapalabas? Okay? Siyempre hindi, no? Kaya yung mga kasamahan nilang mga exorcist, yun din yung magiging hukom nila. Anong ibig sabihin nun? Mga ipokrito rin pala tong mga to no? Sinasabihan nila yung Panginoon na nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ni Beelzebub. Sila rin pala ganun. Hindi naman sila nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Kaya kung minsan pag hindi ka tumitingin sa sarili mong puwing, no? Makikita mo yung puwing ng iba no? At yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi, no? Importanteng bago tayo tumingin sa iba, ay tignan din muna natin yung ating sarili. At dito sa verse 28, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Paano dumating sa atin yung kaharian ng Diyos? Walang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano na hindi siya inilipat ng Diyos mula sa kaharian ni Satanas sa kaharian ng Diyos. Ang ating Panginoon, kaya siya nagtagumpay ay dahil pinalayas niya yung masamang espiritong nasa atin. Sinasabi po yan sa Ephesians chapter 2, kung di ako nagkakamali. Sila ay mga dating lumalakad sa kadiliman, pero ngayon ay nasa kaliwanagan. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, tinanggal na ng Panginoon yung lambong sa ating mga mata. Kaya nakikita nating maliwanag ang glory ng ating Panginoon. Yung salitang has come upon you o dumating na sa inyo ay nagsasuggest ito na ng isang unexpected arrival, no? Ibig sabihin, dumating yung kaharian ng Diyos na hindi nila inaasahan, pero hindi ito yung political kingdom. Ito ay isang spiritual na kingdom na nakikita sa pamamagitan ng katwiran, righteousness, at ng divine authority ng ating Panginoon. At dito yung sa verse 29, ginamit ng ating Panginoon yung tinatawag na strong man's analogy. Sabi sa verse 29, paano ba nga makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari kung hindi mo nagapusin ang malakas? At kung magkagayoy, masasamsaman niya ang kanyang bahay. Sino yung taong tinutukoy ni Jesus, yung taong malakas? Ang taong tinutukoy na malakas ay si Beelzebub, pinuno ng mga demonyo. Ito yung tinutukoy ng mga Pariseo. At sino naman yung bahay ng malakas? Ito yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ito yung bahay ng malakas na lalaki. Ano ba ang ari-arian ng malakas na tao? No? Ang taong ito yung nakatayo sa harap nila, gumaling at nilinis ng ating Panginoon. Kaya itong tao na ay pag-aari ng demonyo. No? Kaya nung dumating yung ating Panginoong Hesus na mas lalong malakas, no? Kinuha niya pinalaya niya yung lalaki at dumating siya para kunin uli yung nararapat sa kanya. Dumating ako para kunin yung talagang akin. Okay? At pinalayas niya yung demonyo at doon dumating yung deliverance at kalayaan ng isang lalaking alipin ng masamang espiritu. At dito sa verse 30,
Ito po yung isang bagay na maghahatid sa atin sa pagpili, no? At dito sa pagpili na ito ay pwedeng sa kabila o sa kabila ka, pero walang gitna. Sabi rito, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Wala pong gitna, no? Either na ikaw ay kasama ng Panginoon na nag-iimpok o hindi at ikaw ay nagsasambulat. At ang tanong, kasama ko ba kayo sa endeavor na ito ng Panginoon? Yun ang tinatanong ng Panginoon, no? Kasama ko ba kayo sa mga nag-iipon? Lahat ng tao ay nasa dalawang category lang, no? Hindi pwedeng tatlo. Dalawang option lang. Ang kasama ko ay, ang hindi ko kasama ay laban sa akin, no? Pwedeng wala kasing nasa liwanag, wala kasing gitna ang liwanag at ang dilim. Kung ikaw ay nasa Panginoon, wala ka sa diablo. Kung ikaw ay hindi righteous, ikaw ay wicked. Walang gitna. Kung may impyerno at may langit, wala ring gitna. Pwedeng nasa langit ka o nasa impyerno ka. Kaya pagka ang desisyon ng isang tao ay kung sa Panginoon ka, hindi ka sa diablo. Sabi nun sa John, 1 John, dito natin makikita ang mga anak ng Diyos at mga anak ng diablo. Kaya kanino po tayo? Kanino po tayo papanig? Sa kaharian ng banang Diyos o sa kaharian ng demonyo? Sino po ang magtataguyod ng kaharian ng Diyos? Salamat sa Panginoon, meron tayong mga kasama, no? Na lumulusob para itaguyod yung kaharian ng Diyos. Naalaala ko yung isa sa mga preaching natin dito nung yung tungkol doon sa pagtatayo ng iglesia ng ating Panginoon, no? Yung sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng hell ay hindi makapapanaig, o ang gates ng hell ay hindi makakapanaig laban dito. Nang ibig sabihin, sila ay palusob palagi. Walang gate noon na hindi magigiba pagka ang lumulusob ay mga malalakas. Kaya dalawa lang yung pwede nating pagpilian, mga kapatid. Sino ba ang hari sa buhay mo? Naghahari na ba siya sa buhay mo? O maghahari pa lang? O hindi pa naghahari? Kailan mo ba siya magiging hari? Sa second coming ba niya? O gusto mo nang maghari siya ngayon sa buhay mo? Hindi pwedeng hindi. Pag wala kang desisyon, desisyon mo na rin yun. Pag hindi ka nagdesisyon ka na. At huwag na tayong maghintay ng mga susunod pang panahon para maghari ang Diyos sa'yo. Pag hindi naghahari ang Diyos sa'yo, iba ang naghahari sa'yo ngayon. Sino po ang gusto nating maghari sa buhay natin? Tayo po ay manalangin. Kung minsan, Panginoon, dumarating sa buhay namin, O Diyos, na ang pakiramdam namin, O Diyos, ay wala ka sa buhay namin. At umiiral pa rin, Panginoon, ang mga kagustuhan naming pangmundo. Ngunit salamat, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na patuloy na umaaliw sa amin ay hindi umaalis sa amin, Panginoon. Ikaw ay narito, O Diyos, Panginoong Hesus, at ikaw ay darating. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagtitiis namin sa buhay na ito. Tulungan mo kaming magpatuloy, tulungan mo kaming labanan, Panginoon,
ang mga espiritong hindi nagmumula sa iyo. Alam namin, Panginoon, ang aming mga kahinaan at wala kaming ibang aasahan kundi kayo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ang patuloy na umaaliw sa amin. Ang mga salita mo ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang kaaliwan niya, ang patuloy naming kaaliwan. Nawa, O Diyos, ay patuloy kaming gabayan habang kami ay nasa mundong ito, Panginoon, ng pakikipagbaka. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magpatuloy na itaguyod, Panginoon, ang iyong mithiin para sa mundong ito. At salamat, Panginoon, sapagkat naging kabahagi kami, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.